nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay araw na ng Huwebes. Ngayon ay 8 na ng Setyembre taong 2016. Muli pong sumasa inyo ang Radyo Vision. Ako po si Alan Alianige. Good morning, Sir Alan. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan niyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari niyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At syempre mga kaibigan, kami ho ay may live audio streaming sa www.pbs.gov.ph. Pag nagbukas na ho yung page na yan, pakiclick nyo lang yung buton ng DZRB Radyo ng Bayan sa Metro Manila. Makakasama rin po natin mamaya, Sir Alan, si Audrey Goriseta live sa PTV4 studio para sa kanya mga balita ngayong umaga. Good morning, Audrey. Good morning, Audrey. Ayun. Good morning, Sir Alan. Good morning. Happy birthday kay Mama Mary, Of September 8. course, September 8, yes. Okay. Pero maliban dyan, mukhang kakaiba ang ngiti mo ngayon. Parang Yes. masayang-masaya si Zarina ngayong araw na ito. Totoo yan, Bakit Sir kaya? Alan. Ang ating rockstar president, ika nga ni Secretary Andanar, ay nagkausap na po or nakausap na si President Barack Obama. Kahit pa nagkaroon ng medyo hindi pagkakaintindihan na nag-uwi sa kanselasyon ng kanilang meeting, nagkausap po sila bago po ang kanilang gala dinner kahapon sa holding area. Yan. At ang may sabi niyan, si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay. Although wala namang binanggit na mga detalye si Secretary Yasay, basta sinabi ay nagkaroon ng chance na makapag-usap ang dalawang leader sa holding room bago yung gala dinner kagabi. Yan sa ASEAN Summit. And of course, yung binanggit mong rockstar. Opo. Rockstar. Yes. O kasi ganon i-describe, di ba, ni Communications Secretary Martin Andanar ang Pangulong Rodi Duterte. Parang rockstar kung dumugin ng mga tao roon, ang lahat daw ay kumukuha ng opportunity na makipag-selfie. Opo, Kay totoo Pangulong yan. Rodi Duterte. So kung Yan. dito 16 million talaga bumaha ng boto si Pangulong Duterte, doon din po hindi siya pinakawalan nitong mga media and even mga business leaders, Sir Aran, na gustong makapag-selfie sa kanya. So talagang hindi natin may si Secretary Andar, bakit yan sinabi rockstar ang ating presidente? Ganun talaga, di ba? Yung, alam mo naman, pag dumarating sa airport, halimbawa, yung may mga Yes. rockstar na galing sa ibang bansa. At yung mga fans nila talagang kukuha ng tsansa para makamayan, mayakap, makausap, di ba? Makipag-picture, makipag-selfie, ganun. Opo, Yun totoo yan. ang analogy na ginamit ni Secretary Martin Andanar. And kahapon, Sir Rockstar. Alan, nabalita natin na magkakatabi nga. Ito nga si Pangulong Duterte, si President Barack Obama, and ang ating UN President si Sir Yun, Ban Ki-moon. Secretary General Ban Ki-moon. Oo, pero UN Secretary, sorry po. Oo, Yun. Pero ngayon, hindi nang materialize yung seating arrangement na yon. yes sir, Oo, may yeah. pagbabago. Nagkaroon ng So, mga changes. ang makakatabi na po ni Pangulong Duterte ay si Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at si Indonesian President Joko Widodo. Na magkakaroon po si Pangulong Duterte ng pagbisita sa bansang Indonesia later this week naman. Yes. So Yun. after Lao. And nabalitaan niyo rin po ba na maaaring modelo daw po ng bansang Indonesia itong drug war na ginagawa natin ngayon dito sa ating bansa. And I think siguro ganun din kalala na yung drug situation dun po mismo sa bansang Indonesia. So sabi po ng Anti-Narcotic Drug Department itong Indonesia, bagamat bloody, gusto na nila talagang masawata itong mga drug users, peddlers or dealers sa kanilang bansa. Yes. At ang estilo ng pagsugpo sa illegal na droga sa Pilipinas, kumbaga,
sa kasalukuyan ang nakikita nilang model Opo. na tutularan nila doon sa kanilang bansa. Yes, maganda yun Magandang balita po yun. At least nagdala tayo ng isang magandang halimbawa para sa mga katabi nating bansa. Okay. Ang oras po natin mga kaibigan sa buong Pilipinas, meron tayong 13 minutes na makalipas sa 6:00 ng umaga. At narito naman po ang ating words of wisdom ngayong Thursday morning. Okay. When you come to the end of your rope, tie a knot and hang on. Sa Tagalog po, kapag dumating ka na sa dulo ng iyong lubid, ibuhol mo ito at kumapit ka ng mabuti by Yan. Franklin Roosevelt. Hindi mo itatali sa leeg, ha? Hindi, Sabi nga po. Hindi, Lagyan mo ng buhol para makakapit ka ng husto. Yun. Sir, Galing kay? kay Franklin Roosevelt. Yun. So, Professor. Explain. Professor. Okay. So, kanina nag-usap tayo kung saan natin may hahalin tulad itong end of your rope. Oo. So, maaaring ito na yung parang wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa. Kumbaga, yung Dumating. rope, di ba? Kaya nga sa Tagalog sinasabi natin, haba-habaan mo ang pisi mo. Ayun, habaan ng pasensya, habaan ng pagtsitsaga, yung mga ganon, ano? Pag dumating ka na raw dun sa dulo, di wala ka nang makakapitan. Para hindi ka makabitaw, lagyan mo ng buhol dun sa dulo para mas madali mong hawakan. Di ba? Para hindi ka makakabitaw. And then, doon ka na mag-i-stay. Lagyan mo ng buhol, hawakan mo, hang on. Hindi gagamitin yung rope na panghang. Opo. Hindi, hang on. Ibig sabihin, di ba? Humawak ka doon. Di may Hawak ka buhol. lang doon. Mas madali mo siyang hawakan ngayon kasi may buhol na dun sa dulo. Ganon din sa buhay. Huwag kang basta-basta bibitaw. Opo. Opo. Talagang umupo. Tinitake ko yung advice niyo, sir. Huwag basta-basta bibitaw. Maganda yung mga- sa pasensya, sir. I Yan. believe maganda yun. Sa lahat ng bagay yan. Sa trabaho, Yes. pag stressed ka, under pressure ka, huwag bibitaw. Sa pag-ibig, ganun din, di ba? Pag nai-stress ka. Paano po yun? Sa pag-ibig, nasa end ka na ng rope, wala ka ng love na nararamdaman. Ganun po ba ibig sabihin nun? Aba, hindi ko alam. Ganun ba ibig sabihin? So, nun? so itatali natin, ibubul natin, and you will find reason na lang to stay. Di ba mas maganda nga yun? Tama po yun, sir. Oo naman. Kesa naman yung bigla mo na lang bitawan nga naman. Parang may pinaghuhugutan na naman, may biglang Hindi po. bibitawan Kasi it's a commitment di ba? Commitment. Yeah, and Oo. love is not just a feeling. It's a decision din naman. Na parang kahit mawala na ang Love is lahat. not just a feeling, it is a decision. Yes, naku, Talaga. mahaba-haba pong Ang debate tindi, yan. no? Meron pa ako isang version nun. Ano po? Love daw is not a noun. It is a verb. Diba? Yun. It's an action word. Oo, it's an action word. Yeah, kaya mas maganda. Pinapakita talaga siya sa iyong kilos o gawa. Nako, baka mamaya may susulat na sa'yo. Dear Ate Cha, payuhan mo nga ako. Oo mga nga. ganun, yan. Ayun. Galing ho yan kay Franklin Roosevelt. Pero wag po yung hang-on as in talagang bibigti. Hindi, hang Oo, on. kasi Kapit lang, yun. Kapit Kapit lang. Oo, yun. yes, Hindi hang yung on, hang not on. hang yourself. Iba yun. Oo. Opo, iba yun. Huwag kang bibitaw. Tama nga Yan, naman. wag bibitaw. Yun ang pinakamagandang ibig sabihin. Huwag kang bibitaw. Hang Alright. on. 16 minutes po mga kaibigan, makalipas ang 6:00 ng umaga. At sa ngayon po, puntahan na natin ang ating kasamahan na si Audrey Goriseta live sa PTV4 studio para sa kanya mga balita ngayong umaga. Good morning, Audrey. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Rule of law, paiiralin sa pagresolba ng West Philippine Sea ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. SC oral arguments kaugnay sa paglagak ng labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani itinuloy. At 141 pulis kumpirmadong positibo sa ipinagbabawal na gamot. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Siniguro ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na nasa panig ng kapayapaan si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagresolve pa ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Para kay Pangulong Duterte, dapat sumunod ang lahat sa rule of law kasunod ng mga ulat na meron umanong namataang 10 barko ng China sa bahagi ng Scarborough Shoal. May report si Rocky Ignacio. Pangulong Rodrigo
Duterte na nasa panig ng kapayapaan ng Pilipinas hinggil sa usapin na agawan ng teritoryo sa South China Sea. Formal na pinabot ito ng Pangulo sa ginanap na ASEAN-China Summit kaugnay na ikalawang araw ng 29th ASEAN Summit sa Vientiane, Laos. Magandang indikasyon niya ang pag-handshake ni na Pangulong Duterte at Chinese Premier Li Keqiang. Our president wants to work on the side of peace. And if you want to work on the side of peace, you shake the hand of the person right next to you. Hinikayat rin niya ni Pangulong Duterte ang lahat na sumunod sa rule of law. Sa gitna ito ng desisyon ng Arbitral Tribunal na pumabor sa posisyon ng Pilipinas. The issue of the South China Sea was mentioned during the ASEAN-China dialogue just earlier. But what was underlined by countries like Singapore, the Philippines, was the importance of the rule of law and adhering to international bodies that govern this. Sa harap na rin ito ng umano'y 10 barko ng China na nakita sa bahagi ng Scarborough Shoal. We deal with these matters according to the Asian way. So we do not specify timelines, but we wait for in the words of the President, in the fullness of time. Nauna nang sinabi ng Pangulo na nais itong makalikha muna ng conducive environment sa pagitan ng Pilipinas at China bago ang pag-uusap. Samantala, iginitama ng China na hindi nakatuon sa South China Sea ang relasyon nito sa Pilipinas. About President Duterte and Beijing, basically the President is taking his time. He knows that part of it is he keeps going back to this, that he wants a soft landing. In other words, he doesn't want to force issues. He knows that the arbitration ruling favors us, and so that's why he's willing to, by this time, to be able to talk at the appropriate moment. But like he said, it will not go beyond. He will not. In other words, the ruling is the basis for the conversation. Samantala, nagkasundo na rin ang ASEAN at China na magtayo ng hotline at ilang patakaran para sa mga hindi inaasahang pangyayari sa karagatan. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Vientiane, Laos. Samantala, inilatag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga hakbang kung paano makakamit ang kaunlaran o inclusive growth sa kanyang talumpati sa ASEAN Business and Investment Forum. Kabilang sa mga hakbang na binanggit ng Pangulo ang mas pinalakas na paglaban sa terorismo at pagsugpo sa iligal na droga. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Inilatag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bibigyan diin ng Pilipinas para sa kapakinabangan ng mga kasapi ng ASEAN. Sa kanyang pagharap sa ASEAN Business and Investment Forum, inisa-isa ng Pangulo ang mga kailangang hakbang para sa pagtamo ng target na kaunlaran o inclusive growth. Kabilang na niya dito ang pagresolba sa transnational crime at pagsugpo sa illegal na droga na pangunahing problema anya ng Pilipinas. Isusulong rin ang SMEs, e-commerce at youth and women entrepreneurship. ASEAN needs stronger resolve and action to combat transnational crime, one of the most difficult and complex problems that we face in the region, and a pressing concern for the Philippines. The trade in illicit and illegal drugs in particular has emerged as a pressing problem for our countries, undermining social cohesion and the rule of law and the socio-economic program of a country. Masihigpitan rin niya mga hakbang sa paglaban kontra terorismo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng intelligence gathering ng mga otoridad. Recent events to have shown terrorism and violent extremism rearing its ugly heads and threatening to pull us back from our onwards advance to progress. We shall not be cowed. We will press on. We must redouble our efforts to concentrate on intelligence gathering, prevention, interdiction, arrest, and prosecution. We should act together in concert to ensure that economic gains we made so far
will advance at full speed so that ASEAN can confidently play its rightful role as a global player, contributing to the economic growth and prosperity. Palalakasin rin anya ang tulungan sa Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines o BIM-IAGA na magsisilbing backbone ng development sa bahagi ng Mindanao. At the moment, we have the Greater Mekong Sub-Region, the GMS, the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, and the Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area, or otherwise known as the BIMP-IAGA. Hailing from Mindanao, I commit to promote BIMP-IAGA. We intend to open up our other major islands like Mindanao and the Visayas with high-quality backbone infrastructure. At isusulong ang pagpapalawak ng roll-on, roll-off o RORO sa Davao, Jensan at Bitong sa Indonesia. We will accelerate infrastructure spending by improving national roads and bridges such as the Mindanao Logistics Infrastructure Network and other network master plans, including the inter-island linkages. We hope to further expand our roll-on, roll-off facility to Davao, General Santos, and Bitong in Indonesia. Third, ASEAN must provide support of the micro, small, medium enterprises. We will work and collaborate with ASEAN in helping the MSES look for all ways to connect them in the countries of the ASEAN and the world. Hiniling na rin ng Pangulo na dapat maipatupad na ang mga nauna nang napagkasundo ang programa sa loob ng ASEAN. Para sa PTV News, Rocky Ignacio, Vientiane, Laos. Sa iba pang balita, nagpalabas sa Malacanang ng panuntunan para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kaugnay ng idineklarang State of National Emergency. Tiniyak din sa naturang memorandum na walang malalabag na karapatang pantao sa pagsugpo ng militar at pulisya sa karahasan sa buong bansa. May report si Sweden Venado. Naglabas na ng guidelines sa pamamagitan ng Memorandum No. 3 ang Palasyo ng Malacanang kaugnay ng idineklara nitong State of National Emergency. Ang naturang guidelines ay nakasentro sa mga hakbang na kailangang gawin ng sandatahang lakas ng Pilipinas at pambansang pulisya ng Pilipinas para masupil ang hindi makatarungang karahasan sa Mindanao at iba pang panig ng bansa. There is a need for an effective and expeditious implementation of the President's directive in order to prevent further loss of innocent lives and destruction of property and bring the whole country back to a state of complete normalcy as quickly as possible. Sa ilalim ng Section 1, nakasaad na nasa Department of National Defense at Department of Interior and Local Government ang jurisdiksyon para sa koordinasyon ng pagtatalaga ng karagdagang puwersa ng AFP at PNP sa mga pangunahing lansangan, matataong lugar gaya ng malls at istasyon ng tren. Ito ay para na rin paigtingin ang troop at military visibility na sila ring agad riresponde sa oras ng emergency. Ang Department of Justice naman ay makikipag-ugnayan sa PNP at iba pang law enforcement agencies para sa mabilis na investigasyon at pagsampa ng kaso sa sinumang individual o grupo na mahuhuling lumabag sa batas. Samantala, nakapaloob sa guidelines na hindi malalabag ang karapatang pantao sa gitna ng umiiral na state of national emergency. Sa usapin ng police at military checkpoints, limitado lamang ito sa pagpapababa ng bintana ng sasakyan at pagpapakita ng ID at registration papers ng sasakyan. No further intrusive action shall be taken, such as demanding the opening of trunks or lids or asking persons on board to step out, unless the subject individual consents or agree thereto. Habang
Habang limitado naman ang pangangapkap sa mga mapapansing kahina-hinalang individual, ito ay upang matiyak na wala itong dalang armas. Tiniyak sa memorandum na ang sinumang AFP at PNP personnel na mapapatunayang lumabag sa karapatang pantao ay mabibigyan ng karampatang parusa. Inilabas ang guidelines Martes ng gabi na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Medialdea sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa PTV News, Sweden Velado. Samantala sa kaugnay na balita, inatasan na ni AFP Chief of Staff Ricardo Visaya ang pagsasagawa ng Troop Information Education sa mga military personnel hinggil sa saklaw ng idiniklarang State of National Emergency. Ito'y para malaman ng mga tauhan na militar ang kanilang limitasyon bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Dayan Guerrero. Iminungkahi ni AFP Public Affairs Office Chief Edgard Arevalo na ipinag-utos na ng AFP ang pagsasagawa ng Troop Information Education sa mga kasapi ng militar kaugnay ng inilabas na saklaw ng pagdedeklara ng Pangulo ng State of National Emergency on the account of lawless violence. Chief of Staff General Ricardo Visaya has ordered the conduct of Troop Information Education sa ating mga opisyal at sa ating mga tauhan, lalong-lalo na sa area ng Western Mindanao Command, Eastern Mindanao Command at National Capital Region. Ayon kay Arevalo, importante na alam ng mga militar ang saklaw ng kanilang tungkulin kaugnay sa deklarasyon ng Pangulo. Ito lang nating masiguro na sa pagginawang pagtugon ng Armed Forces of the Philippines sa panawagang ito ng ating Pangulo sa ilalim ng Konstitusyon ay alam mabuti ng mga tao natin kung ano ang dapat natin gawin, ano ang hindi nila pwedeng gawin. Saklaw ng information education ang patungkol sa pagsasagawa ng checkpoints, mobile patrols at pag-implementa ng curfew kung kinakailangan. We are not in ordinary times. Tandaan po natin, sabi ko nga, even the way that the word security is spelled, it is not complete without the you. So kailangan po namin kayo, we need you to be part of making security complete. Muli namang hiningi ng AFP ang kooperasyon ng taong bayan para sa seguridad ng lahat. Para sa PTV News, Dayan Querer. Sa iba pang balita, itinuloy ng Korte Suprema ang oral argument ukol sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa harap ng mga maestrado, iginiit ni Solicitor General Jose Calida na dapat galangin ng kataas-taasang hukuman ang pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani tulad ng pagkilala nito sa mga naging desisyon ng mga nagdaang presidente sa kaparehong issue. Samantala, pinalawig pa ng Korte Suprema ang status quo ante-order kaugnay sa issue ng paglagak ng labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Samantala, kinumpirma ni PNP Internal Affairs Service Deputy Inspector General Angelo Leuterio na 141 pulis ang kumpirmadong positibo sa ipinagpabawal na gamot. Napaglaman ito ng pulisya matapos ang isinagawang confirmatory test sa kanila ng PNP Crime Laboratory. Sasailalim na ngayon ang lahat ng mga nagpositibo sa lifestyle check dahil posible rin umanong nagbebenta ang mga ito ng illegal na droga. Bukod dito, matatanggal ang mga ito sa serbisyo at kakasuhan din ng grave misconduct dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinakamaraming nagpositibo ang mga ranggong Police Officer 1 o PO1 habang ang pinakamataas namang ranggo ay Police Chief Inspector. Naglunsad ng libreng pambansang reoryentasyon sa panitikan ng Komisyon ng Wikang Filipino bilang bahagi ng ika-25 anibersaryo ng ahensya. Layunin ng naturang seminar na maipaalam sa mga guro sa Filipino ang naaayon at wastong pagtuturo ng panitikan na nakabatay sa likas na katangian ng panitikang Filipino at maka-Filipinong pananaw. Ang ulat mula kay Julius Disamboron.
Inilunsad ng Komisyon sa Wikang Filipino ang pambansang reoryentasyon sa panitikan sa Kolehiyo ng Edukasyon sa Universidad ng Pilipinas. Simula ika-7 hanggang ika-9 ng Setyembre, pangunahing layunin ng nasabing reoryentasyon ang kilalanin at alamin ang estado ng panitikan sa edukasyon sa bawat rehiyon maging ang katangian ng panitikang Filipino. Dumalo sa unang araw ng oryentasyon ang tagapangulo ng KWF na si Virgilio Almario, Dr. Edgar Samar ng Ateneo de Manila at Dr. Hope Yu, ang direktor ng Cebu Studies Center. Kasama din sa programa ang pagbibigay tuon sa iba't ibang akda gaya ng mga tula at kung papaano ito nauugnay sa kasalukuyang pamumuhay ng mga Pilipino. Ano para mas mahasa, mapatalas, ano yung mga paninindigan na yan sa ilang mga bagay. Ibig sabihin, pag maharap tayo sa isang anyong pansinin, inaalam natin paano ito nagiging maganda, pero sa bandang huli, yung nagsasabi kung ano yung maganda, yung sensibilidad natin, ano yung niya, ang mga yan. Sa mga susunod na araw ay tatalakayin ng estado ng panitikan sa Mindanao, ang rehiyon na pinagmulan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Muli ding inilahad ng KWF ang importansya ng Filipino bilang pambansang wika ng komunikasyon. Kung may iisa nga daw na wikang buhay, mabilis ang pakikipag-ugnayan at talakayan. Ang KWF ang dating surian ng wikang pambansa noong 1936 at nilikha sa bisa ng Batas Republika 7104 noong 1991. Ito din ang natatanging ahensyang pangwika na nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo na nilikha upang magsagawa, mag-ugnay at magpreserba ng Filipino at iba pang wika sa Pilipinas. Para sa PTV News, Julius Desamboron. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Prof. Alan at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Mga kaibigan, ang oras natin, 34 minutes na makalipas po ang 6:00 ng umaga. At sa punto naman pong ito, puntahan na natin ang unang sigwada ng ating provincial news. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin, Sir Alan, ang Lucena Radyo ng Bayan kasama si Jigs Rodillas. Magandang umaga, Jigs. Yes, maraming salamat. Nakalikom na mahigit kalahating milyong piso ang isinagawang Alelaka 2016 sa pamahalang lokal ng San Jose Occidental, Mindoro na may temang may pag-asa ang kabataan. Ang nakalap na pondo ay gagamitin para sa scholarship ng mga napiling mag-aaral sa kolehiyo mula sa iba't ibang sektor, ahensya ng pamahalaan at samahan. Sa press release ng PIA Batangas, ayon kay Melencio Corpus, ang chairman ng Alay Lakad 2016, na mahigit kalahating milyong piso ang nakalap at nakapagbigay ito ng scholarship sa may 22 mag-aaral mula sa mahirap na pamilya. Ang nalikom na pondo ngayong taon ay karagdagang pondo naman sa mga panibagong mapipiling scholars. Isa sa naging matagumpay at nakapagtapos na Alay Lakad scholar ay si Rica Sherin Javier, kasalukuyang profesor sa kursong Accountancy ng Divine Word College. Natapos ni Javier ang kanyang kurso taong 2015 at naging Certified Public Accountant sa kaparehong taon matapos may pasa ang Certified Public Accountant Licensure Examination noong Oktubre 2015. Mula sa Lucena, para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jigs Rodillas. Mga kaibigan, mula sa Lucena, punta tayo dyan po sa Zamboanga, Sibugay. Narito ang report ni Leslie Cubo. Leslie, good morning. Yes, maraming salamat, Sir Alan. Sa ating mga balita, tinitiyak ng pamunuan ng 102nd Infantry Brigade Philippine Army na ligtas ang mga lugar na sa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Sa panayam ng mga kasapi ng media kagabi kay Colonel Nixon Fortes, commanding officer ng 102nd Infantry Brigade, kanyang sinabi na mas hinigpitan ng kanilang unit ang anti-terror campaign laban sa plano at akto ng mga bandido at narco-terrorist sa loob ng kanilang Area of Responsibility o AOR. Anya, matapos idiniklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang state of lawless violence kasunod ng Davao Blast, tinasan ng kanilang tropa ang level of security sa kanilang area of jurisdiction. Maliban sa mga robbing teams, nagpupatrol na rin anya ang mga sundalo na may kasamang mga pulis sa mga estratehikong lugar dito sa lalawigan, higit lalo dito sa bayan ng Ipil, ang kabisera ng Zamboanga, Sibugay. Bukod sa pagpapaigting sa military visibility, pinag-ibayo na rin anya nila ang military intelligence operation sa loob ng kanilang jurisdiksyon at sa mga lugar na pinupugaran ng mga grupong kaalyado na mga bandidong Abu Sayyaf. Ibininyag ni Colonel Fortes sa kanilang nasa kanilang pulong ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa sa Zamboanga sa kahapon.
inirekomenda niya kay General Bato na kailangang may sagawa na kagad ang Regional Peace and Order Council meeting dito sa Zampen upang mabuo na ang Unified Interagency Security Plan laban sa banta at akto ng mga bandido at narco-terrorist. Para sa Radyo Vision, Leslie Cubol nag-ulat sa Media ng Bayan. Si Leslie Cubol mula po yan sa Zamboanga, Sibugay. Narito naman po ang Bontok Radyo ng Bayan kasama si Apollo Padaen. Magandang umaga, Apollo. Yes, Ma'am Sarina, Sir Alan, magandang umaga. Naging maganda ang daloy ng trapiko sa Bontoc Mountain Province maging sa karatig munisipyo ng Bontoc gaya ng Bauco, Sagada at Tadjan Mountain Province sa national roads dahil sa alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ay halos walang nakaparadang mga sasakyan sa kaliwang gilid ng daan. Ayon sa Mountain Province Philippine National Police, posibleng maepekto ang programa sa trapiko na ginagawa ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kaso ng Bontoc sa trapiko, ayon kay Bontoc Chico Police, Senior Inspector Richard Sulben, naging epektibo ngayon ang kanilang kampanya sa trapiko dahil ngayon ay hindi na sila nag-iisa. Kasama nila sa implementasyon sa maayos na trapiko ang DPWH, lokal na pamahalaan ng Bontoc, mga pinuno ng barangay, Local Traffic Task Force, Land Transportation Office at Municipal Council. Ang eviction notice sa mga nakaharang na sasakyan ay pinamimigay ni na Senior Police Officer 4 William Magkati sa mga may-ari. Para sa Radyo Vision, Apollo Padaen ng DWFR Radyo ng Bayan, Bontoc Mountain Province, Media ng Bayan. Maraming salamat, Apollo Padaen. At yan po mga kaibigan ang unang sigwada ng ating mga provincial reports. Radyo ng Bayan. Report. Alright. Gusto po natin ipakilala muna ang ating guest ngayong umaga. Ang ating kakapanayamin ay si Undersecretary Jess Matayon ng Department of Education. At ang pag-uusapan natin ngayon ay sitwasyon ng mga paaralan dahil sa state of lawless violence na inanunsyo po ng ating pamahalaan kamakailan. Magandang umaga po, Undersecretary. Magandang umaga sa iyo, Sarina, at magandang umaga, Sir Alan. Good morning, sir. Yan. Ayun. Unahin ko ng tanong, sir. Ngayon po ay nasa ilalim na tayo ng national emergency due to state of lawless violence. Ano na po ang sitwasyon ng mga paaralan natin sa ilalim ng ganitong sitwasyon? Wala, alam mo, Sarina, lagi naman natin ginagawa at patuloy yung panawagan natin doon sa ating mga kapulisan hinggil sa police visibility. Sa katunayan nga, pati nga yung ating mga kasamahan sa lokal na pamahalaan, nakikiusap rin tayo na yung mga tanod na siya naman ginagawa, no? Maging visible rin. Yes, sir. Kasi hindi naman, yan yung force multiplier na tinatawag, yung mga tanod. Para lang, unang-una, maproteksyonan yung ating mga kabataan, yung mga mag-aral, pati yung mga teacher, at saka masayayos yung trapiko, mas lalo na dito sa Metro Manila o sa matataong lugar. Alright. Paano naman po yung sa bomb threat na kamakailan ang daming mga nanloloko, nagpa-prank? Example na isa yung paaralan. Bigla na lang yung mga magulang nagpanik at kinuha yung kanilang mga anak. Siguro nadinig naman natin yung panawagan ng ni PNP Chief Bato de la Rosa. Sinasabi niya na siguro i-report yung mga ganyang mga text na yan kasi naniniwala kaagad tayo. It creates more yung chaos, may panic. Kaya kailangan i-verify muna. Pero syempre, hindi mo maalis bilang magulang, mag-aalala ka. Kaya nga ang sinasabi natin sa ating mga paaralan natin, kailangan lang make stronger link tayo doon sa lokal na pamahalaan, pati sa mga pulis. In case na may mga ganyan tawag, i-report kagad. Yung protocol kasi dapat yung mga bata o yung mga magulang, kung sakali man meron silang text na receive, isangguni muna doon sa principal natin. Yes. Para i-verify kung totoo nga o hindi, no? Kasi it creates unnecessary panic o worry. Parang sa ganon, yung principal naman natin, makipag-ugnayan naman sa lokal na pamahalaan o kaya sa ating mga kapulisan. Ayun. So, dapat responsable rin yung mismo nakakatanggap ng ganitong mga text messages o tawag na idaan nila dun sa tamang channel, nga. Halimbawa, may isa nakatanggap inuna pang ikalat yung text message kung kanin-kanino kaysa dun sa
mga otoridad. Minsan may mga ganong mga nangyayari. Totoo po yun, Sir Alan, na di ba pag na-receive tayo, tapos ng text, tapos please pass. Sige, hindi na natin iisipin kung ano implikasyon nito. Pass naman tayo ng pass. Dapat yung maging responsable rin tayo, i-verify mo muna natin. Mas lalo na itong mga ganitong may banta, no? I-check muna natin sa kinaukulan. Kaya maganda nga yung media, kailangan constantly nire-remind sino-sino ba ang pwedeng tawagan sa mga ganitong sitwasyon. Para sa naman na yung ating mga kababayan, meron sila namang pupuntahan kung sakasakali. Yun. At syempre, nandiyan naman din yung mga hotlines ng mga otoridad na maaring i-access o tawagan ng ating mga kababayan para sa ganitong mga pagkakataon. Sir, di ba? Yeah, tama yun. Sir, do you see the need na magkaroon ng training or kumbaga kahit paano seminar sa mga ganitong sitwasyon? Alam mo, meron kaming, part yan nung tinatawag ng emergency protocols natin. Opo. Di ba, nung simula nung lumabas yung DRRM, yung Disaster Risk Reduction, kasama yan sa ating mga ginagawa sa paaralan. Kasi you can consider this as a disaster, di ba? Yes. You can consider this mga situation as a risk reduction measures natin, di ba? Para lang wag karoon ng panic. Halimbawa, yun doon sa mga siniyano, sa mga paaralan, pag may sunog, hindi kailangan magpanik kasi baka lalo pang madaming magkaroon ng problema. Kaya dapat in order yung mga paglabas doon sa mga paaralan. Okay, sige. Opo. At lahat naman ng schools meron ng ganitong proseso na dahan-dahan, dito bababa sa hagdan na ito, magko-converge dito sa open space na ito. At yun ay, kumbaga, alam na nung mga nandoon sa eskwelahan ngayon. Yusek, sir, di ba? Tama po. Kaya nga po, isang mga sinusulong namin, bagamat nahanda natin yung mga mag-aaral doon sa sitwasyon na nasa paaralan sila. Kailangan naman yatang ihanda natin kung halimbawa nandoon sila sa kanilang mga bahay, no? So, ang lokal na pamahalaan dapat rin magkaroon ng parang initiative na magkaroon ng disaster preparedness during that time, no? Opo. Isa pang nakakatakot na scenario, sir, yung parang pag may iniiwan kang gamit na I hope na sana alam ng ating mga mag-aaral and even teachers at yung principal mismo ng schools. Kasama yan doon sa mga pagsasanay natin. Lagi naman inuulit yan. In fact, kung hindi ako nagkakamali, within the year, meron tayong sineselebrate just like yung National Teachers Month. No? Meron tayong ginagawang pagsasanay na ganyan. Yeah, speaking of National Teachers Month, nagsimula na po nitong September 5, which is a National Teachers Day, ang ating National Teachers Month ngayong September hanggang October 5. Sir, ano po ang mga nakalinya natin programa? Unang-una, babate ako kay Professor. Sir Alan, sabi niyo, nagtuturo kayo. So, kami nagpupugay sa inyo kasi kayo at sa lahat ng mga guro, of course. Kaya nga panawagan natin sa lahat sa inyo, no? Sir Alan, Sarina, at lahat na nandito. Pwede ba kahit lang small note, magpasalamat kayo doon sa mga guro nyo. Yung paboritong guro nyo. Pati nga magulang nyo, guro nyo rin yan. Pasalamat kayo. Hindi kayo abot sa ganito na kung wala sila. So, yung National Teachers Month natin, tama yan, Sarina, nagsimula tayo nung 5 ng Setyembre. Magkukulminate yan sa Oktubre 5. Ngayon, yung September 5 is what we call the National Teachers Day. Samantalang yung October 5 is World Teachers Day. At yes, sir. Magkakaroon tayo ng culminating activity sa Davao sa October 5. Yun nga sana itatanong ko. I understand may mga nakahanay na mga activities. Tama yan. Ang DepEd at syempre iba pang mga sektor din bilang paggunita dito sa National Teachers Month. Nabanggit nyo na mayroong culminating activities sa Davao pero maliban dyan, sir, iba-ibang rehiyon, iba-ibang mga lalawigan, meron din silang mga lokal na aktibidad para sa kanilang mga guro doon sa lugar na yun. Tama sir? po yan. Doon sa ating celebration, no? Ito, yearly to simula nung ginawang National Teachers Month yung September to October, no?
pinahintulutan natin yung ating mga regional offices, division offices, na maganda rin sila ng mga small activities. Halimbawa, merong mga rehiyon na yung kanilang mga guro, imbis na magturo sa ganung araw, yung mga estudyante pinapahinga. Yung kwan. Pero nandun pa rin yung ating mga guro. Yung iba naman nakikipag-usap doon sa mga negosyante, let's say sa parlor o kaya sa barber. Bigyan sila ng, kung hindi man libre, na Diskwento. Diskwento. Dito sa atin, alam ko, on October 5 yata, kung hindi ako nagkakamali, merong diskwento sila pagdating sa mga MRT. Papakita lang yung kanilang ID. Yes, ganun po. Sa mga estudyante naman, Sir Alan, I know alam mo to, na meron silang konting effort para sa kanilang mga teachers. Kahit simpleng note lang na nagbabati ng Happy Tama Teacher's yan, Day. tama. Yung iba nga, nakuan talagang bongga. Minsan nagbibigay pa ng cake sa kanilang advisor. Yung iba naman, talagang nagsasabit lang ng mga post-it sa kwarto bago dumating yung mga guro. Yung mga ganyang simpleng bagay, nakakatabang puso yon para sa mga guro. Of course. Yeah. Sir, sa pagdating naman sa bilang ng ating mga teachers, kulang pa ba or sapat na yung bilang natin, lalo na pumasok na itong K-12? Alam mo, yung bilang ng guro natin, depende yan eh. Pero sa katunayan, na lutas na natin yung problema ng pagkukulang. Ang problema natin ngayon, merong mga ibang mga lugar na sobra-sobra, kaya ginagalaw natin. Ayun. Sa katunayan nga, kung titignan mo lang yung kabuuan, napababa natin yung teacher-pupil ratio. Pero, syempre, yan average yan national average. So on the average, ilan na ngayon yon? 1:36 elementary. Pero sasabihin ng iba, hindi, bakit dito sa Metro Kaya Manila? nga average yung magkaiba yung sa average Metro yun. Manila o matataong lugar. Metro Manila. Ganun din sa sa elementary yun, sa high school siguro parang 1:38. Hindi, basta ganun yung mga figures natin. Even our classroom pupil ratio, mababa na rin. Kaya lang nga, hindi natin pwedeng, kung titignan natin bawat eskwelahan, mahihirapan tayo, mas lalo na dito sa Metro Manila. Kasi ibang sitwasyon dito. O kaya, doon sa mga lugar, kung saan merong mga resettlement, yung biglaan na lang na pagdaksa ng mga tao, doon nagkakaroon tayo ng konting problema. Pero, nasosolve naman kagad natin. Ngayon, next year, magkakaroon na naman tayo ng additional teacher items. Ang kailangan natin talaga ay mga guro na magtuturo ng science, ng math, ng physics, at iba pa. Gusto ko na rin gawing opportunity to. Yes, please. Pag science and math o kaya engineering major ka, kapag magtuturo ka sa DepEd, hindi ka magsisimula doon sa tinatawag natin starting pay. Yung entry level. Entry level. Hindi. 2 grade higher ka. So kung halimbawa yung entry level natin is 19,000 na ngayon salary grade 11, kapag nasa siyensya ka, science, automatic yon na ang sweldo mo nasa 23-24 mil. 2 grades higher. 2 grades higher. Kasi iniinganyo nga natin yung ating mga kababayan na magtuturo ng science and math. Ayun, ako. Magre-request siguro tayo ng part 2 o part 3 kay Yusek at marami pa tayong nais itanong pero mukhang limitado ang ating pagkakataon ngayong episode na Sir ito. Alan, alam ko si Sir Mateo ay may i-announce kasi may recognition tayo for our teachers today. Salamat, Salina. Yes, please. Kasi isa-segue ko na kagad na ganun kasi mamaya, 11 o'clock, imi-meet namin yung si Mr. Sobre Peñas ng Metrobank. Ipe-present namin yung Metrobank awardees. Outstanding teachers na dito sa Metrobank Foundation. Metrobank Foundation. So, at 11 o'clock, ipe-present namin, launch namin yung Outstanding Teachers of Metrobank Foundation. Ayan. Ako, congratulations doon sa mga outstanding teachers. Yeah. Ayun. So, sir, maraming salamat po kay Undersecretary Jesus Mateo mula po sa Department of Education. Maraming salamat po, Alan at Sarina. Thank you, sir, for joining us this morning. Request tayo ng part 2 or even part 3. Marami tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa Department of Education. Ayan. So, right now, punta na po muna natin, Sir Alan, ang ating kasama na si Amor La Rosa, live sa Pag-asa DOST para sa ating weather update today. Good
Good morning, Zarina and Sir Alan. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy natin binabantayan ng isang low-pressure area o sama ng panahon. Dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli po yung namataan alas 4 ng umaga sa layong 40 kilometers west ng Lumbia, Cagayan de Oro. Ayon naman kay Pag-asa Weather Forecaster Obet Badrina, maliit na po ang tsansa na ito ay ma-develop pa sa pagiging isang ganap na bagyo dahil po yan sa land interaction ito ay maaari po yung malusaw sa mga susunod na oras. Kaya patuloy po kayong umantabay dito lamang sa Panahon TV. At kasabay ng pagiran ng low pressure area, nandito pa rin po itong southwest monsoon o yung hanging habagat. Pero compared naman nitong mga nakalipas na araw, sa ngayon po, dito na lamang umaabot ang epekto niyan sa may extreme northern Luzon. Dahil sa dalawang weather systems na ito, mararanasan ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog. Dito yan sa buong Mindanao, ganun din sa buong Visayas, Bicol Region, lalawigan ng Palawan at kasama rin dito ang mga isla ng Babuyan at ganun din ng Batanes. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, mararanasan naman itong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang chances nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Kaya saan man ang lakad mo ngayon, huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong. Sa puntong ito, silipin naman natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon para sa Baguio City, 17 to 24 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Manila at ganoon din po dito sa bahagi naman ng Legazpi. Diyos marahay na aga sa ating mga kababayan dyan. Mararanasan ngayong araw ang 26 to 33 degrees Celsius. Dako naman tayo dito po sa bahagi ng Visayas. For Tacloban, Iloilo, Bacolod at ganoon din sa Metro Cebu, halos hindi naman nagkakalayo ang temperatura. Posible po yung umabot ng 25 to a possible high of 33 degrees Celsius. At panghuli na lang natin dito naman sa Mindanao. For Cagayan de Oro, 24 to 33 degrees Celsius. Habang dito naman sa may Zamboanga at pati na rin sa Metro Davao, magkapareho po ang agwat na aabot ng 25 to 32 degrees Celsius. Bagamat may kataasan ng temperatura, posibleng maranasan pa rin ang maulap na kalangitan. Kaya paghandaan po ninyo ang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Oy, teka muna ha. Happy birthday kay Ramil Evangelista. Yan, ang ating isa po sa mga technical directors ng PTV. Happy birthday, Ramil. May you have many more birthdays and blessings to come. Ayan. Ayun pa, meron pa isa. Happy birthday din po kay Edring Catarino of Casa Real, Pakil, Laguna. Happy birthday po. At birthday gusto ko sa na rin inyo. pong batiin si Leira J. Dizo na may kaarawan din ngayon. Happy birthday po sa inyo and happy viewing kay Sir Joey Viduya, Philstar photojournalist na nanonood ngayon sa atin. Okay. Happy viewing po. Kalawang sigwada po ng ating mga provincial reports. Unahin na natin ang Calbayog Radyo ng Bayan kasama si June De Leon. Magandang umaga, June. Teka. Mukhang humihina yung signal ni paring June De Leon. Try nga natin ulit. June De Leon, Calbayog, go ahead. Yes, good morning. Hiniling ni Calbayog City Mayor Ronaldo P. Aquino na magkaisa at magkapit-bisig sa panalangin upang makamit ang katahimikan sa lungsod. Ito ang naging mensahe ni Mayor Aquino sa ika-323 taong Feast of Our Lady of Nativity na siyang araw ng kapistahan ng lungsod. Ngayong araw na ito, ika-8 ng Setyembre 2016. Hiniling din ni Aquino sa mga mamamayan ito na buong pusong tanggapin ang mga bisita at ipakita ang di malilimutang tradisyon ng mga Calbayognon. Sa ibang balita, hawak na ni Mayor Aquino ang listahan ng mga taong nagbebenta ng gasolina sa kalsada. Ayon sa nasabing opisyal, ilegal ang pagtitinda ng mga ito at mapanganib sa publiko. Idinagdag pa ni Mayor Aquino na responsibilidad ng LGU Calbayog na mapangalagaan ang kaligtasan ng mamamayan kung kaya inihahanda na ang pagsasampa ng kaso laban sa mga illegal traders ng gasolina.
Samantala, hindi makakaapekto sa operasyon ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang pagpunta ng 63rd Infantry Battalion sa Ulosulu upang suportahan ang kampanya laban sa Abu Sayyaf. Ayon kay 8th ID Assistant Commander Brigadier General Cesar Ijo, wala silang nakikitang epekto ng pull-out ng nasabing batalyon sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa Northern Samar at lungsod ng Calbayog. Pinalitan naman ng 43rd IB ang 63rd Battalion na nakabase sa barangay Magsaysay, Lope de Vega, Northern Samar. Mula DYOG Calbayog, Jun De Leon, PBS, Radyo ng Bayan. Maraming salamat, Jun De Leon. Mula sa Calbayog, punta tayo ng Baguio City. Andre Amadeo, Radyo ng Bayan, Baguio City. Andre, good morning. Pagkuha ng consent ng komunidad sa operasyon ng minahan ang pinakamahirap na bahagi ng pagtatatag ng Minahang Bayan. Itong tuwirang inayag ni Engineer Alfredo Henesiano ng MJP-DNR sa kanyang pagharap sa regular na sesyon ng Sangguniang Palalawigan ng Benguet upang tugunan ang isyu sa pagtatatag ng Minahang Bayan. Ayon kay Henesiano, pahirapan ang pagkuha ng paborableng endorsement ng komunidad, lalo na kung ang natukoy na lugar ay pinag-agawa ng maraming pamilya at tribo. Karamihan sa mga lugar sa Benguet ay deklaradong National Forest Reserve, Watershed Area, Protected Area at Tourism Destination. Para sa Radyo Vision, Andre Amadeo ng Radyo ng Bayan Baguio, Media ng Bayan. Thank you, Andre Amadeo mula sa Radyo ng Bayan, Baguio City. Ayun, at Sir Alan, natapos na naman ang isang oras ng ating programa. Time naman po for magpaalam. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nanood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At ako naman si Alan Alianige hanggang bukas ng umaga sa pagbabalik po ng Radyo Vision. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.